Magandang araw, kumusta kayo? JDB uli ang inyong abang lingkod. 33 years ang Duterte Kingdom sa Davao City. Mahilig naman sila sa kingdom eh, 'di ba? So again, 33 years ang Duterte Kingdom sa Davao City. Pero issue pa rin nila doon ang baha. 'Di ba? Kamakailan lang kasi si Sara naglabas ng kanyang sulat, banat pagbanat niya sa administrasyon. Now, baka naman gusto niya ninyong pondohan. 'Di ba yung nagdadrama pa nga siya, naranasan kong lumakad sa baha hanggang sa lumangoy, hindi masaya. Baka di ka marunong lumangoy, 'di ba? Nawala ka ng kasiyahan, 'di ba? Naranasan ko yung kasi maraming putik, natural baha yan, eh. Hindi naman bumaha ng pera, eh, 'di ba? Pero lahat po ng naranasan ni Sarah, naranasan niya po yan sa panahon ng paghahari ng kanilang pamilya sa Davao City. Tas sabi pa niya, "The leaders must not be motivated by money." Hello, confidential funds ninyo, ang lalaki, 'di ba? Pag-upo ng tatay mo, pinalobo niya yung confidential funds. Ikaw, OVP, zero budget ang line item ng confidential fund. Pero humirit kay PBBM noong 2022, 'di ba? Noong 2023 di napagbigyan, ginera ni Duterte ang House of Representatives at yung kanilang mga minions na hiyaw ng hiyaw sa EDSA pa rin na naman ngayon dahil budget season, ang hiyaw po ng mga praning, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ngayon yung isigaw ito, makinig kayo. Ngayon yung isigaw ito kay Duterte. 33 years saan napunta ang pera para sa flood control. 'Di ba? Ano ang nangyari diyan? Bakit nagkaganon-ganon? Maliwanag po dito, talaga namang nagkaroon ng malakihong kapabayaan diyan po sa flood control, 'di ba? Oh, tingnan niyo, yan, tingnan niyo in 2013, tingnan yung tirada nila, ha. In 2013, COA audit flood Davao City. Hala, grabe na-flag sila Inday. Oh, ayan, oh. Commission on Audit flagged Davao City for using only 11%, mga kababayan. 11%. So ano hong nangyari doon sa 89%? Na ano ho, pera ho galing sa flood control and disaster preparedness projects. Alam ho ninyo, noong 2013, yan po yung panahon na pagkaupo namin sa barangay. Napakalaki po ng pondong binuhos ng Pinoy administration. Kasi nga po, hindi pa rin po makamove on ng maraming Pilipino sa epekto ng 2019 Ondoy. Tapos nasundan pa ito ng mga dalawa pa ata o apat na mga habagat. Lalo na yung sumunod na nagpalubog sa Marikina. Panahon ni Duterte na yun pala. Oh. Pero, isipin nyo, gagastusin mo only 11% out of 175 million pesos na pondo. Nasaan po ang malasakit dito? Kala ko ba malasakit Duterte yung ganon? Alam nyo, ito ang simbolo ng pambansang kabubuhan. Yang ganyan. Yung mga gumaganon-ganon na nagpapakilala ng kanilang kulay politika. Ako, tandaan nyo yan. Yan yung mga taong nagpapakabobo, ayaw mag-research. Lahat, kahit libro, kahit katuwiran, ay mali na ho para sa kanila. Huwag lamang pong makante ang mga Duterte. Di ba? Sabi ko nasaan ang malasakit? 2013 pa lang na flag na. Oh. Pero ito pa. Davao City's mayor during the first half of 2013 was Vice President Sara Duterte, then was later replaced by her father, former President Rodrigo Duterte. 'Di ba? Yung paghahari nila palit-palitan lang. Nagkaroon din sila ng pondo ng 51 billion si Pulong. Ano ho nangyari? Saan napunta ang pera? 'Di ba? O eto pa. Sinasabi nga ho ng mga tao rin dito ito kilalanin ito, gobyernong tapat, angat buhay lahat, gano'n 'di ba? Ang Skyway from NAIA to NLEX, may iba tayo ng konti. Teka, pogi gumawa mo ako ng kape. Bilib na lang ako sa labas. Dali, bilib na lang ako sa labas, lagay mo sa cup. Oy, hindi. Teka. Sige, sa cup na lang lagay mo. Okay, sabi rito, kailangan black walang sugar. Ang Skyway from NAIA to NLEX Balintawak ay project ni Pinoy.
Ang MRT-7 sa Commonwealth ay project ni Pinoy. Ang LRT to Masinag ay project ni Pinoy. At marami pang iba. So ano na lang ang ginawa ni Duterte? 6.8 trillion ang inutang pero walang makitang proyekto. Saan nga ba napunta ang trilyones na inutang sa ilalim ng administrasyong Duterte? 'Di ba? Wala hong pinagkaiba rin dito. 1987 pa po si Duterte nagsimula ng paghahari diyan. Oh. Bakit kinakailangang alagaan ang baha? Sige nga po, oo, nalinis niya, peace and order. Nandun tayo. Pero bilang isang totoong leader, dapat lahat ng problema ng nasasakupan mo, linisin mo, alisin mo. Dahil nasa inyo ang tiwala nila, nasa inyo ang tira, nasa inyo ang pera, ang kwarta, anda, datong, dinero. Pero anong nangyari? Mini-maintain po nila ang pagbabaha. Sabi rito, inanod ng baha. In 2013, COA flagged Davao City, 11% lang ang ginamit out of 175 million. Saan napunta ang sobra? Oh, di ba? Eto, panoorin niyo to. Sa Congress to si Jim Kong Bongalon, binanatan sila. Sa Davao. Parang hindi naman po yata tama na He's one of the young gun congressmen. sisihin mo yung national government sa pagbaha doon sa Davao City. Bakit? Tignan ho natin. Magkakaroon lang po tayo ng brief history. Ilang taon po ba sa panunungkulan ang pamilya Duterte sa Davao City? Kung hindi pa ako nagkakamali, 33 years. At ang alam ko po, ang Davao City, isa sa may pinakamalaking IRA or the Internal Revenue Allotment or ngayon po yung tinatawag na National Tax Allotment. Doon pa lang po sa budget na yon, pwede po nila pondohan yung flood control project. At bakit mo isisisi sa kasalukuyang administrasyon? Ito po, lumabas na po ito January of this year. Galing po mismo kay Yusek Katrina Cabral ng DPWH. Ang pondo po ng distrito ni Congressman Pulong Duterte last Congress ay umabot po ng 51 billion. Ngayon ang tanong, saan po ba napunta doon? Parte po ba noon ay napunta sa flood control project? Yun naman po yung tanong ko sa kanila. 51 billion, imagine, with that huge amount of public funds, bakit hindi po na-address yung baha sa Davao? So nasaan po? Anong proyekto ang napapuntahan po ng sinabing napakalaking pera or pondo ng bayan? So I guess, bago po tayo magturo, dapat tinignan muna nila, no? Kung ano ang kanilang ginawa para ma-address at ma-resolbahan ang issue pong ito. Alright, di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang tagal ng paghahari nyo, hanggang ngayon problema pa rin ang flood control. Sabi ko nga dumura na naman si Sara, patingala. Bumagsak na naman sa mukha nila. Nag-boomerang eh. So ngayon, binalikan sila. Di ba? Nandun na tayo eh. Ginago ng mga miyembro ng DPWH, ng DENR, ng MMDA ang ating presidente. Ganon din ang mga LGU. Dahil ninenok nila yung pera na ginamit daw po rin sa 5,500 na natapos ng mga flood control projects, kabilang yung mga ongoing pa. Diba? Kaya nga ako, dapat pagulungin ng presidente ang ulo ng mga hayop na yan. Pwede yung mga yan, ang mga walang malasakit lamang ay makabawi sa kanilang mga naging contribution fund sa kampanya ni PBBM. Diba? Kaya ho na fact check agad eh. Yung statement ng Pangulo nung SONA. Oh, kaya ho ngayon, napatunayan nung investigation, itong mga damuhong are, di ba? Mali po ang impormasyong binigay sa Pangulo. Pero isang bagay rin ang nakita doon, wala tayong master plan. Kanino po manggagaling ang master plan? Di ba? Nationwide master plan po manggagaling. Ang nationwide master plan po manggagaling ito sa nakaraang administrasyon. Ano pong ginawa sa master plan na yun na sinasabi ni Sara? Ginawa raw ng tatay niya noong kasama yung NEDA, ginawa raw po noong 2016. At natapos ng 6 na taon. Diyos ko pong pag-aaral yan.
Parang mabuti pa ho ang ilagay natin dito siguro ilagay natin na susunod na presidente si RSA, eh. 'Di ba, si Ramon C. Ang. Parang yun pa mas maganda ho, eh. Oo. Kahit na in-check, hindi ho pumapabor sa ginagawa ng mga kabaro niya, no? 'Di ba, na pinanggalingan ng lahi niya sa China. Talagang Pilipinong-Pilipino, gumagastos ng todo-todo. Pinapakita talaga sa gobyerno, bakit kailangan nating gawin ang proyektong ito. At ako, willing akong gumastos, pro bono, libre, 'di ba? Linisin ko yung mga ilog, pinagbibintangan yung proyekto, linisin natin kasi diyan po talaga nanggagaling ang baha. Meron silang sariling pag-aaral. Palagay ko mas mainam pa ang San Miguel ang pagawin po ng master plan. Baka po yung master plan na sinasabi ni Sara na nagawa lamang, natapos at na-publish nitong 2023. Kinatrabaho yan. Sinimula ng 2026. Isang termino mahigit ang tinapos. Saan napunta pala ang flood control funds ng Duterte administration in 6 years? 'Di ba? So anong ginawa nyo? Winardi-wardi ninyo. Tignan nyo nangyari sa Manila Bay. Oh, 'di ba? Tama po, nilagyan ng dolomite. Maganda 'yon, gusto ko 'yon. Tama ho 'yon. Ang problema po ngayon ng Maynila, bakit konting high tide? Ha? Bumubulwak ang imbornal. Kaya po yung kalsada ng Rojas Boulevard itinaas. Dahil po ang problema doon, pag nag-high tide, ulitin ko lang, ha, pumapasok ang tubig sa imbornal. Bumabaha agad ang Rojas Boulevard. Lalo na kung masabayan pa ng bagyo at yung alon pa ganon-ganon, napapump yung tubig dagat pabalik. Hindi ho ba nilagyan niya ng HDPE pipes? Lahat ng mga butas ng imbornal na nung panahon pa nilagyan ng seawall ang baywalk ng Manila Bay, lahat po yun nilagyan nila ng HDPE pipes. Tama ho yun. Ang tubig imbornal lalabas po sa halos kalahating kilometro na po dyan sa Rojas Boulevard na ang harapan tinatayuan po ngayon, may reclamation po na pinalagay ni Duterte. 'Di ba? Siya po ang hari, siya po ang kumbaga may-ari ng similya ng mga reclamation projects diyan noong 2021. Para daw makabangon sa ekonomiya ang bansa kasi magbigay ng maraming trabaho. Anong feeling niya? Presidente pa rin siya hanggang ngayon? O baka naman kumita mula ron sa mga may-ari ng mga artificial islands na yan dyan sa Manila Bay. 'Di ba? Para makabangon ang ekonomiya niya. Oh, 'di ba? Maliwanag na maliwanag. Kasi kung totoo naman na meron tayong master plan na ginawa nila ng maayos sana, hindi sila maglalagay diyan. Ayon na nga rin po rito sa DENR, nakakaapekto ang reclamation. Kasi po, yung daloy ng tubig palabas, nahaharangan nito. Siyempre, nakikita lang natin yan. Parang itong thumbnail natin na to, isang diretso yan ang nakikita natin kasi may mga bakal na nakaturok. Pero yung ilalim, yung submerged area niyan, nakaganon yan. Kumbaga nakaganon yan, no? 'Di ba? Kasi kung yan po ay tuwid din, naku, dudulas lang yan, dadaus-dus yan. So nakaganon din yan para lang may suporta rin itong bakal na nakatayo diyan sa gilid. Oh. 'Di ba? Yung proyekto po ng flood control diyan sa Manila Bay, yung supposed to being pump na magtutulak ng tubig, hindi ho kaya, mahina. Dapat nga sabi ko, ang ginawa nila doon sa tubo na nilagay yung HDPE pipe. Yung dulo doon nilagyan nila ito ng valve. Ano ba tawag doon? Check valve ba yun or gate valve? Yung ganyan, yung tubo, 'di ba? So kapag magbuga ng tubig galing po sa imbornal, bubuka. Okay? So pag hindi po siya magbubuga ng tubig, matik sasara siya dahil sa pressure ng dagat. Eh wala hong ganun eh. Basta po buong HDPE pipe nilagay ron. Tapos matatabunan lang din pala yon ng reclamation. Nangyang buhay to. 'Di ba? Kung consistent nga dapat eh.
Doon na lang, balikan natin. Balikan na lang po natin ang Davao City. 33 years silang naghahari doon. Pero kamusta naman ang nangyari? Di ba? Disgrasya lang. Hanggang ngayon, bahain pa rin. Parang walang nangyayari sa 51 billion ni Pulong. Hindi maipaliwanag. Imbis na ipaliwanag niya, mag-press conference, ipaliwanag niya saan napunta. Check valve. Thank you, Edward. Di ba? Imbis na ipaliwanag niya saan napunta, anong nasimulan ng 51 billion na ginamit daw po nila diyan sa flood control project ng First District ng Davao Region. Para malaman ng mga tao ng Kongreso, ano na ang progress nito, ilang percentage na, bakit kinulang ang 51 billion. Ano ang ginawa? Nagpasa ng panukalang batas na hair follicle test lahat ng mga kakandidato. Unconstitutional nga yun eh. Ang magkaroon ng random hair follicle test yung mga empleyado ng gobyerno. Kunwari ka pa na hair follicle test. Ang totoo, ang hair follicle test good for up to ano lang yan, tawag dito 90 days. Kung talagang malala yung tao sa paggamit, up to 2 or 3 years lang ang kayang i-detect niyan dahil ang katawan ng tao nagpapalit po tayo ng piyesa natin. In 7 years, complete na po ng katawan natin ang napalitan natin. Di ba? Dolomite Beach pa lang na lang hanggang ngayon eh. Bakit hindi pinagagamit ang toilet? Kasi po ang mangyayari doon, pag pinagamit po yung toilet, nako, aalingasaw. Ang ganda-ganda ng toilet, hindi mapagamit. Ay, nako. So ito yung mga nagsasabing, iba ang malasakit Duterte. Kaya kayo ginaganon-ganon lang ni Digong. Kasi mga uto-uto kayo. Hindi ko kumisabi nun Siya po yung nagsabi nun. Mga hirap dito sa mga naniwala sa akin, mga uto-uto, sabi niya. Hello, mga uto-uto, magkita tayo sa impyerno. Tapos ang tagal naman yan dumating. Ano ba talaga? Okay, so iwan na natin to. Malasakit Duterte pa more.